Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Oil shipments tumaas pa ng 8% mula Enero hanggang Marso 2026 versus kaparehong panahon noong 2025. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Usapan po natin ang supply ay wala po tayong sasabihing crisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So, ito ang ipinahayag ng Malacanang kahapon kaugnay ng 3 linggo ng malakihang pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may nararanasang price disruption, sapat pa rin naman ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, kinumpirma naman ng Bureau of Customs na tumaas pa nga ang oil shipment sa bansa. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong March 20. Mas mataas ng 8% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Kung volume lamang aniya ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis sa langis. Ang umaangat po yung presyo kasi hindi pa po dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ko tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no? Sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tignan din natin mga susunod na araw at nakapantay naman po ang BOC. Araw-araw po kaming naka-observa at nagre-report po sa amin ang lahat ng aking mga tauhan. Una nang iniulat ng Department of Energy, nasasapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas hanggang sa 15 ng Abril. Ginawa naman ni Nepomuceno ang pahayag kasunod ng report mula sa Philippine National Police na higit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Dahil dito, bubuo na rin ng team ang National Bureau of Investigation para silipin kung sangkot ba sa profiteering at hoarding ang mga nagsara ng gasolinahan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posible kasing sinasamantala ng ilang kumpanya ng langis ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng magdulot ng economic sabotage. Hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin, tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So, malawak po na investigasyon at talagang ito po, pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari dahil baka po mamaya meron pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa atin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng DOE sa PNP at DILG para matiyak na hindi hinuhoard ang mga supply ng langis. Matatandaang nito lamang mga nakaraang araw na aresto ng kapulisan ang ilang individual sa Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Ginobatan, Albay dahil sa illegal na pagbebenta ng petroleum products. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga oil tanker at delivery trucks exempted sa coding at truck ban. Hindi na pagbabawalan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga trucks na nagdadala ng mga langis, ganun din mga nagdadala ng pangunahing bilihin na makabiyahe kahit na may pinapatupad na truck ban at number coding sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Ramondo Artes na ito ang kanilang natalakay sa pulong niya sa mga alkalde ng Metro Manila. Lumabas ang nasabing hakbang matapos na makita na nasa kakaibang sitwasyon ang lagay ng bansa dahil sa krisis na nararanasan sa gitnang silangan. Dagdag pa nito na hiniling mismo ng Department of Energy at Department of Trade and Industry ang nasabing exemption sa number coding ng nasabing mga trucks. Makikipag-ugnayan sila sa mga DTI para malaman kung anong mga essential goods ang kanilang papayagan sa exemption. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.